At yun nga muling usap-usapan ng posibilidad ng pag-aresto dahil may posibilidad na meron ng arrest warrant laban kay Vice President Sara matapos ng umusad ang kasong kriminal na inihain ng NBI sa Department of Justice. Talaga namang nangangamoy defeat na ang impeachment trial dahil sa dinami-dami ng araw na lumipas, bokya pa rin ang prosecution. Wala talaga silang napatunayan. Ang pastor. Problema nga, ilang araw na nga yung impeachment, wala pa rin silang nailalabas na matibay na ebidensya laban kay VP Sara Duterte. So yun ang mga insan, reaction insan po muling nagbabalikan. Siyempre, wag niyo sana kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel mga insan, no? At i-share na rin yung video natin kung ikay solid Duterte supporters dyan. I-share nyo ang ating video at mag-subscribe kayo dito sa ating channel. Wag po kayong matakot mga insan dahil libre lang naman ang mag-subscribe. At siyempre, pag sinare nyo to sa ating mga kapwa Duterte supporters dyan, marami pang makakapanood nito at makakaalam ng ating video. O, di ba mga insan? Libre lang naman yan. Isang click lang yan mga insan. Punta na yan doon. Share na yan. So, ito ngayon mga insan, pag-usapan natin. Dahil panigurado, pag natuloy ito, pag nangyari ito, napakalaking gulo na ito mga insan. Dahil balita nga na aarestuhin daw si VP Sara Duterte. Di ba? Ang tanong kasi dyan, mga insan, sa anong grounds aarestuhin nila o anong kaso ang ikinaso nila kay VP Sara Duterte para arestuhin? Diba? Dahil dun sa sinabi nila na confidential funds o doon sa threat di umano sa kila BBM daw, kay Madam Lisa at kay Romualdez. Conditional threat nga yun kapag may nangyari sa kanya. Pero yung threat laban kay VP Sara Duterte, hindi nila pinaniwalaan at inimbestigahan yun. Sa haba nung video na yun mga insan, tanging pili lang yung pinaniwalaan nila dun. At lahat ng mga pinaniwalaan nila doon sa video na yun mga insan is yung tingin nila laban sa kanila at magagamit nila para pabagsakin o kasuhan si VP Sara Duterte. Diba? Kitang-kita mga insan kung gaano sila natatakot sa isang Duterte. Di ba mga insan? Kasi hindi nila kayang dalhin sa panig nila. Hindi nila kayang gawing sunod-sunuran sa kanila, magbulag-bulagan sa kanilang ginagawang kalokohan dyan sa gobyerno. Hindi nila kayang dalhin doon sa katiwalian na gusto nilang mangyari. Umaalma o umalma si VP Sara doon. Kaya ang ginawa nila mga insan, eto, patong-patong na kaso ang isinambulat nila kay VP Sara Duterte, patong-patong na putik ang pinagtatapon nila sa Vice Presidente, pero wala silang napatunayan. Ni isa ba mga insan, i-komento nyo sa ating comment section, meron ba kayong nakita? Ni isa ha, na hearing dyan sa Senado, sa impeachment trial, na talagang natalo nila si VP Sara Duterte. Wala kayong makikita mga insan. Bagkus, lagi silang supalpal sa mga pakanaan nila. Laging bumabalik sa kanila yung mga pakanaan nila kay VP Sara Duterte. Nasasampal sila sa pagmumukha nila. Diba? Mas lalong natatauhan yung taong bayan. Yung ibang mga negatibo ang tingin noon kay VP Sara Duterte dahil sa mga pinagagawa nilang kasinungalingan. Ngayon, nagbumalik loob tuloy, nagpositive tuloy yung pananaw nila kay VP Sara Duterte. At buo yung paniniwala nila na pinagtutulong-tulungan lang si VP Sara Duterte dahil nga lumalaban ito sa korupsyon. Dahil nga, ito lang ang nag-iisang tao na ayaw magkaroon ng nakaw na yaman. Ayaw gamitin yung kaba ng bayan para sa pangsarili niyang kapakanan. Bagkus ay binibigay niya at ginagamit niya ito para doon sa ating mga mamamayan. Napatunayan din yan mga insan doon sa audit ng COA kung saan ginamit ng confidential fund. O di ba nga,
ginamit sa pagkain at gamot. So, lalong natulala yung prosecution. Nagiging circus na lang yung mga insan. Sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraang video ko pa, sinasabi ko sa inyo, ito yung matagal ng plano. Ito yung matagal ng script. I-shoot na lang nila. At yung nangyari dyan sa hearing na, shooting lang yan mga insan. Acting baga. Sige gawin natin to para mapilitan nating talagang madikdik natin si VP Sara Duterte. Kailan na yung panawagan ng mga ulupong, di ba? Na lumabas si VP Sara Duterte, si Ridon, lalo na itong huli kay Abante ngayon. Sinasabi ni Abante, nagagalit na naman Diyos. Bumaba na. Asa na daw yung VP? Bakit daw hindi niya umaatin sa impeachment? Hello? Ando dun yung mga abogado niya. At saka ito si Abante, mga insan, hindi ko maintindihan sa kanya bakit ginagamit niya yung pangalan ng Diyos sa kademonyuhan niya. Di ba? Kitang-kita kung paano nagkakaroon siya ng sungay. Ito yung patunay doon sa Bible, magbasa kayo, may mga bulaang propeta. Di ba? Nalilitaw. Ito na yun mga insan. Nagsilabasa na mga bulaang propeta na nagkukunwari. Santo sila. Pero sa totoo lang, mga may sungay. Naku mga insan. So ito, panoorin na natin itong balita. Galing to kay Robin Sweet mga insan. Kung sinasabing aarestuin daw si VP Sara Duterte. At ayun nga muling usap-usapan ng posibilidad Mhm. ng pag-aresto dahil may posibilidad na meron ng arrest warrant laban kay Vice President Sara matapos ng umusad ang kasong kriminal na inihain ng NBI sa Department of Justice. Kabilang nga sa reklamo ang umano'y grave threats at inciting to sedition kaugnay ng mga pahayag ni Vice President Sara laban kay Mr. President, First Lady Liza at Inciting to Martin sedition, Romualdez. Ayon nga sa Department of Justice, hiwalay ang criminal proceedings sa impeachment case at layunin nitong matukoy kung may posibleng pananagutang kriminal si Vice President Sara sa ilalim na umiiral na batas. Pero kung pag-uusapan nga nilang batas hindi po pwedeng maaresto si Vice President Sara dahil nga presently she is under the process of impeachment. Siguro hindi kaya. Hindi kaya patunayan talaga. ng Hindi kaya. prosecution team Hinahanda lang nila yan, mga na insan. nag-knockout si VP Sara. Hindi na Kaya kaya. ngayon sa Department of Justice, dinala at malamang ay doon kakasuhan. Talaga namang nangangamoy defeat na ang impeachment trial dahil sa dinami-dami ng araw na lumipas, bokya pa rin ang prosecution team. Yan, At wala ito pa, talaga silang ang napatunayan minsan. pastor na si Benny Ano? Abante, abay may hatol na kay VP Sara. Guilty daw. At lalo na bumababa ang ratings ni VP Sara. Hindi lang kaya Sa ibang bumaba. planeta yata nakatira itong si Tandang Pastor. Yan eh. Panoorin natin ang video. No, usong-uso na ang fake news ngayon. Usong-uso na ang fake news ngayon. Ako Talaga? naniniwala ako. Uso-uso fake news. Ayun ang Uy, Naniniwala ako. ang resource ng ano eh. Bayan ang nangyari. talaga. News eh. That they are deciding. They are actually looking now for evidence. Wala ang ebidensya. Yung Looking for survey na evidence. nakalagay, Patawat ng more tangkad. than 50% ng taong bayan tumitingin na ano ba talaga yung ebidensya. Yes. Wala. Palagay ko, nabawasan na ang rate. Palagay mo lang. Sa palagay mo lang. Maigi. Palagay mo lang. Pag tinuloy pa natin ito at makita ng taong bayan ang mga nangyayari, palagay ko, I think that Puro palagay mo lang eh. will decide on what is proper. Ang sabi niya, kapag daw tinuloy ang impeachment ay makikita daw ng taong bayan kung ano daw yung katotohanan. Ay Diyos ko po, saan ba pinanganak ito? At saan ba Grabe. naninirahan itong si Benny Abante? Nakakita nga ngayon ng taong bayan sa nangyayaring impeachment trial. Sa nangyayaring impeachment trial ay wala pang napapatunayan ng prosecution team at mismong mga witness na nila ang nagsasabi na hindi nangupit Nakakahiya ka ba mula sa mga pondo ng taga-Santa Ana? confidential fund. Hindi ka naman Ituloy ba natalo. natin? And what is right. Tama ba yung 85% of Filipinos want the trial to proceed?
Oo. Ganun talaga. Oo. They want to Nag-usap-usap yung mga magkakauri. Napapahiya would kayo. like to see the evidence. Which is okay sa akin. Sinasabi ko, sana hindi maging exercise of politics ito. Naku, Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, Wala ito, nga. nakalatag sa inyo. Oo. Ano kayo Huwag ebidensya? sanang magkaroon ng blinder. Wala nga kayong nailalabas eh. Ating political cataract. Ay, katarak. Ang mga senator judges, ito po dyan. Ikaw may katarata. Makita ang pieces of evidence na ipinisip. Wala naman talaga eh. Wala akong ebidensya. Ano yung Sa ebidensya nyo. distrito niyo kung ano yung pagtingin ng mga tao, ordinary Filipino sa district niyo? Ulit o yan. Yun, ano yung tingin ng mga taga-distrito niyo? Tatanong mo sa distrito yun, hindi ka nanalo yan doon. Well, sa akin distrito naman, pag ako nagsasalita, talaga sinasabi ko yun. I was just talking to about 1,000 of them the other day. Sinabi ko talaga na ako, iniimbestigahan namin ito sapagkat naiiwala ako na merong Meron kang maleta. tawag kasi ang vice president. Wala nga eh. Ito sa mga bagay na ito. Ako, hindi ko tinatanong kung DDS ka o hindi ka DDS. Bakit mo kumari? Makita ng taong bayan ang katotohanan. Dapat. Wala. Yan ang hinahanap nila yun, ang katotohanan. Walang Hindi ka alam doon ang katotohanan mga insan. Eh, ang problema nga, ilang araw na nga yung impeachment, wala pa rin silang nailalabas na matibay na ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Napapahiya na nga lang sila eh. Napapahiya na lang yung abogado nyo. Napapahiya na lang din yung testigo ninyo. Tapos mababalitaan yung mga testigo na kinukuha ninyo ay may mga patong-patong din na kaso. Ano ba naman yan? Di ba? Ang magkakauring basura talaga pag nagsama-sama yan, di ba? Kahit anong gawing takip ng magandang lalagyanan yan, basura pa rin ang nilalaman yan. Di ba? Eto, alam mo sa totoo lang mga insan, kung mayroon lang talagang mayroon lang yung, alam mo yung, lie detector test na kapag nagsinungaling, katulad yung mga nakita niyo yung sa aso, insan, pag nagsinungaling ang gano'n, kuryente, yung high voltage talaga, yung tipong pag, lusaw agad, malamang, hindi kakasa to si Abante. Basta mga insan, hindi kakasa yan. Sila Luistro, lahat ng mga nagkaso kay Bibi Sara, hindi yan kakasa. Wala yung mga insan, hindi yan sila kakasa. Kung ganun ang labanan, magpa-lie detector test, tapos sasabihin talaga, totoo ba na nagnakaw si Bibi Sara? Pakiyari talaga sila mga insan. Matibay ba talaga yung ebidensya nyo? Mga ganun. Hindi na nga ito pinaniwalaan sa Santa to si Abante, hindi naman ito nanalo eh. Pasalamat lang siya kay George. Di ba? Garcia. Yung ng Comelec. Disqualified lang yung kalaban. Kung nagkataon, wala to. Wala na to sa pwesto, mga insan. Di ba? Ultimo mga kalugar niya, hindi nga siya pinaniniwalaan eh. Tapos sasabihin nyo, grabe mo ganun. Alam mo yung tao na mahilig na magsinungaling mga insan, yung sobrang sinungaling na talaga at fake news na pagkatao. Wala na, hindi mo na mapapansin kung nagsasabi ng totoo. Galing siya, Abante kami, no? Nakita nyo, di ba? Ibang-iba yung sinasabi niya kaysa doon sa nakikita ng taong bayan. Diba? Hindi ko alam saan planeta to. Tama to si Robinson mga insan. Hindi natin alam kung saan planeta nakatira to si Benny Abante. Parang ito yata yung yung sa kailaliman ng lupa. Diba? Yung dun to mga nakatira sila mga insan eh. Tuloy natin. Ito na yan. Hindi na. This is no longer personality. Katotohanan na ito eh. Oo, ito na. Ano nga katotohanan? Magkaroon na ng closure. Eka nga, At magkaroon na ng pagbabago sa ating bayan. Wow. Kailangan natin makita yan. Umalis kayo daan sa gobyerno. Magbabago talaga ang Kailangan ating na ng pagbabago sa ating bayan. Bakit Magkakaroon talaga ng pagbabago. Umalis sa lang kayo mga administration ba? Wala ka ba nakikita ang pagbabago? Huli Uy, siya rin. tama din naman doon si Benny Abante. So sinabi niya na, kailangan na daw natin ng pagbabago. Bago, umalis kayo dyan. Talagang Kasi magbabago ang nga naman, bansa.
para namang walang nangyayari. Tama. Ngayong Marcos administration ay bagsak na bagsak po ang ekonomiya. Ang palitan ng piso kontra dolyar, 60 pesos pataas. Naku Ang mga po. presyo ng bilihin, nagtataasan. Ang mga gasolina, krudo, napakataas. At itong si Benny Abante na wala talagang pinagkatandaan. Pilit pa rin niyang pinapaabot sa publiko na bumaba ang ratings ni VP Sara. Lalo nga pong tumaas. Lalo ngayon na yung publiko, yung mamamayang Pilipino ay nakakapanood po ng impeachment trial na kung saan kitang-kita na dehado ang prosecution team dahil sa ngayon, ilang days na ba na nakakalipas ng impeachment trial, wala pang iisa Tapos milyon-milyon ang ginagastos kada ang hearing. prosecution team. Kaya naman kayo. Nagnakaw si VP Sara mula sa kabanang bayan, mula sa pondo ng confidential funds. Ang mga isinasalang na witnesses ay palpak at nagsisinungaling pa. Ay napapanood yan ng taong bayan. Hindi na tama. mapatunayan ang mga aligasyon kay VP Sara. Sa sino ang napapahiya ngayon? Ang prosecution team, ang mga kalyado mo, Benny Abante. Yan ang katotohanan. At walang katotohanan na bumababa ang ratings ni VP Sara. Si Mr. President pa nga, naging negative pa ang rating. Tapos sasabihin mo, Tama. Benny Abante, talamak ngayon ng fake news. Sila nga yung source ng fake news. Kanino kaya nang gagaling? Talaga ito si Benny Abante. Matanda na. Wala pang pinagkatandaan. Kaya taking manonood, kung sakaling arestuhin nila, biglaan si Vice President Sara, ay papayag ba kayo? Wala ka. At papayag ba kayo, mga mamamayang Pilipino na bumoto sa kanya, na tanging siya na lamang ang lumalaban sa korupsyon, Kaya nga, sa yun na gobyerno nagbibigay ito? ng- Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. At ayun na nga, abay ang utang ng Pilipinas. Pagdating daw ng 2027, abay aabot ng 20 trillion 21 na? trillion. Grabe naman ang utang OMG. Abay saan na napunta ang ilutang ni Mr. President? Abay lumalaki ang utang na babayaran ng mga Pilipino. Ano ang inyong opinion? I-comment mo na yan. Grabe naman yung mga insan. Baga, yung anak mo na hindi pa naisisilang, may utang na agad mga insan. Grabe. At totoo lang ito si Abante mga insan. Fake news na tao rin ito eh. Parang to si Claire Castro eh. Mga magkakauri talaga, mahihilig talaga gumawa ng fake news eh. Negative na daw si VP Sara Duterte eh. Sa mga sorbing nga, lamang na lamang siya. Di ba? Positive yung ano sa kanya ng mga tao. At gustong-gusto siya ng mga tao. Kahit magkalye sorbe kayo. Lumabas ka dyan sa lungga mo, Benny Abante. Huwag mo kausapin yung kapitbahay mo. Natural, sasabihin yan para hindi ka mapahiya. Hindi, ano yung si VP Sara Duterte. At saka mga kaibigan mo, lumabas ka. Kausapin mo yung mga hindi mo kilala. Diba? Para mga supalpal yung kasinungalingan mo sa buhay. Mo daanin sa mga aluin ko ng Diyos. Yung mga ganun. Dahil nakalagay sa Bible yan, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa kasamaan. At yung kasamaan na pinagagawa mo, Benny Abante, hindi palaging ano yan, magtatagumpay. At tandaan nyo, kahit na anong gawin yung pabagsak kay VP Sara Duterte, kahit sabihin pa natin na impeach ngayon yan, ma-impeach siya, mayroon pa rin isang tatayo na lalaban sa inyong mga kalokohan, sa inyong korupsyon. Mapapanagot at mapapanagot pa rin kayo sa tamang panahon. Enjoy nyo lang kasi nasa inyo pa yung administrasyon at hawak niya lahat, mga tuta niya, mga aso niya, yung mga nasa paligid, kahit yung kapulisan natin, DOJ, DILJ, ganun din. So wala talagang matakbuhan yung mga tao na gusto ng katotohanan dito sa mga nakawan dito sa ating bansa, diyan sa politika. Hawak nga nila lahat eh. 'Di ba? Kakasuhan ka pa kapag nagmatigas ka. So, ang gagawin ng taong bayan ay hindi magantay na lang na mapalitan kayo sa pwesto. Pag dumating yung araw niyo, sa totoo lang, ang taong bayan gigil na talaga. Kung eleksyon na nga ngayon,
Mas gugustuhin ng tao, tara, eleksyon na kagad para magsialisa na kayo dyan eh. Matapos na yung pamumuno ninyo, matapos na yung pagdarakaw ninyo sa kaba ng bayan. Grabe, 2017, magiging utang 21 trillion na. Eh wala namang proyektong wala namang proyekto tayong nakikita, wala namang magandang nangyari sa bansa. Hindi pataas ng pataas yung presyo. Timusahod na nga lang ng mga manggagawa. Hindi nyo pa kayang pataasin. Binigay nyo nga ng taas na sweldo. Kinood nyo naman. Anong klase yan? So yun lang mga insan, ano masasabi nyo? I-comment ang inyong saloobin dyan sa ating comment section. Pag usapan natin yan, i-share nyo yung video natin mga insan para mas marami pang kakadidis natin ng mga panood. Maraming salamat at ingat po kayo. Palagi, alam po.